Yung isa na may ginawang mali talaga doon sa isa. At yun naman, isa na walang nagawang mali, ayaw niyang patawarin yung nagkamali. Pero pag nag-usap tayo sa maturity, mga kapatid, hallelujah, yung hindi nagkamali, walang nagawang kasalanan sa kanyang kapwa kapatid, ay nagawa niya itong magpakumbaba at patawarin. Grabing pag-ibig yun nandun sa kanya. Paliwanag ng Espiritu ng Diyos ay malayang kumikilo sa tao o sa believers na yun na nagpapatawad ng kasalanan ng kanyang kapwa. Hallelujah! Mga kapatid, sinabi ng Bible, pag hindi kayo nagpatawad ng tao o kanino man, pag nagkasala kayo, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Sinabi ng Bible yun eh. Di ba sabi niya, 70 times 70. Kung may kapatid na nagkasala sa'yo, patawarin mo ng 70 times 70. Yun po yun. Hallelujah. Kaya mahalaga po mga kapatid, para mabuo po ang Iglesia ng Panginoon, para ito'y magpatuloy, at sa Iglesia ng Panginoon, makita po ang larawan ng Diyos, pakirami natin ang pag-ibig. Hallelujah! Isabay natin sa spiritual na kalagayan ng maturity natin, at mature na kalagayan natin, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat lang po minutos ng Biblia. Praise God! Iwasan natin mga kapatid na magkaroon tayo ng words, yung mga salita na hindi nakakapagpalakas sa kapwa mananampalataya. Iwasan natin, putulin natin yan. It's better na magbigay ka ng kalakasan sa pamamagitan ng sharing, pagpapatibay, encouragement. Yan dapat ang ginagawa natin. Huwag natin pag-usapan ng ahilahan ng iba. Hallelujah! Na naging dagilan ng mga kapatid, ng kaguluhan ng Iglesia. Iwasan natin na magsalita ng kung ano. Sinabi ng Biblia sa talatang ito, if you read in verse 29, according to Paul, Ephesians 4 verse 29, ang sabi niya, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi ng pangungusap ninyo, yaong makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Utos ng Biblia, mga kapatid. Kung meron tayong alam na ginawa sa ating mali, ang gawin nyo, puntahan mo agad yung kapatid at kausapin nyo ng maayos, masinsinan. And then, pag nagkaunahan, nagkapatawan, move on! Lumakan! Hallelujah! Praise the Lord! So, say God! Hallelujah! Alam po kami ng Panginoon! Ano kapatid? Tinawag na Iglesia ng Panginoon, hiwa-hiwalay. Isa ganito, isa ganito. Hallelujah! Mga kapatid, hindi po gano'n ang kalagayan ng Iglesia. Ang Iglesia puno ng humility, unang pagpapakumbaba. Sabi ko nga, kung sino yung mature dito, kung sino yung mature dito, yun ang hanggol, yun ang mapagpakumbaba, yun ang mapagpatawad, yun ang maunawain, yun ang mature. Hindi na mature ka sa aral. Ang tunay na mature, mga kapatid, hallelujah, ay nasa level ng abilidad ng pagpapatawad. Praise God. Hindi po si Brother dito galit. Galit si Brother dito dun sa Espiritu umiikot natin. Yun yung kailangan mailantag natin, mga kapatid. Amen? Nakita ko sa inyo, mga kapatid, sa Bible sa tingin. Isang hari sa lumang tipan. Let's go to Proverbs chapter 10. Hallelujah. Kailangan magbasa tayo ng Biblia para may magpaalala sa atin. Amen? Kaya tinatanggal ko kasi hindi kayo mabasa ng Biblia. Kaya madali tayo magalit. At kami meron kapatiran na tuwisot sa atin, madali tayo matisot. Yun naman, yung isa naman. Kasi ba, gano'n ang nangyari, wala ko yung papaalala kasi wala siya basa ng Biblia. Pero kung nagbabasa ng Biblia, tuwing may ma-encounter ka, madali kung sasagutin ka lang ng Panginoon kung ka na yung Spirit. Hallelujah. Proverbs 10.
chapter 10, verse, simulan natin sa verse 17. Nabasahin ko mga kapatid, ha? Hallelujah. Verse 17. Sabi ni Pablo, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Napakagandang salata niya. Anong payo yan? That is word of instruction. Ibig sabihin, salita ng Diyos, Biblia, payo yan. Pag lumalang at dyan, mga kapatid, nasa daan ka ng buhay. Ano pa ang sabi? Chapter 10, verse 17. Ngunit ang ayaw tuminig ay tungo saan sa pagdaligaw. Sa verse 18. Ang nagtatanim ng poot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Hallelujah. Now in verse 19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Pangalaga po sa isang anak ng Diyos, bantayan ang nasa dulo ng dila. Alam niyo ba yung dila natin sa dulo niyan? Pwedeng mag-create ng digmaan sa buong mundo. Sa Santiago, nakalagay din yun, di ba? Lumilikha ng apoy. Ito, palagi ko nga sinasabi, sa dulo ng dila natin, mga kapatid, kapag may gusto kang sabihin laban sa kapatid mo, pag hindi mo pa yan binibitawan sa dulo ng dila mo, kontrolado mo yan. Pero pag itong nasa dulo ng dila mo, against to your brothers and sisters, binitawan mo, tandaan nyo mga kapatid, kontrolado ka na ng salitang yun. Hindi mo na kontrolado ang salita pag inatard mo sa bibigyan, without wisdom. Kontrolado ka ng salita na binitawan mo sa iyong kapatid, babae o lalaki, o kung kanino man, ay hindi siya mananampalataya. Agree kayo? So, ibig sabihin, mahalaga ang pagkukontrol ng dila natin. Inuutos ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Na magkaroon tayo ng pagpipigil. Kahit nasabihin natin tama pa ang sasabihin mo, pero makakasira ng reputasyon ng kapatid mo. It's never na bikawan. Praise God! Hallelujah! Medyo kakaiba po ang sharing natin ngayon. Gusto ko sana ituloy yung sharing ko part 3 na Interpreted Book of Revelation. Kaya lang, parang hindi naman natin mapakikinabahin kung ganito ang sitwasyon natin. Amen? Walang kabuluhan pagka ganun, mga kapatid. Kasi meron tayong nararamdaman na hindi maganda. Ano pa yung sabi ni Pablo dyan? Sabi niya sa 18, siyang nagpupubli ng mga pagtatanim ay magtarayang labi. At siyang nagpaparatang ay mangmang. Sabi ni Solomon. Sabi niya sa 19, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kakangkas. Mas maganda pala yung kapagpigil ka kaysa ganun. Taas mo sa akin. Taas mo sa akin. Ganun ko na gano'n. Wala akong sino mga, tumatayo lang ako mga kapatid kung ano yung gusto ng Diyos. Lapit mo sa akin. Hallelujah. Lapit mo sa akin. Kasi, yung tinatalakay natin mga kapatid, ang paglakad ng mga mananampalataya sa spiritual na kalagayan, it has the ability to forgive. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Now, continue sa, balikan natin ang Ephesians chapter 4.
Ephesians chapter 4, verse 25. Sabi ni Paul, putting away lying. So ayusin natin mga kapatid yung mga kasinungalingan sa ating mga nanampalataya. At sabi, speak every man the truth with his neighbor. Sabi ni Pablo, sa chapter 4, hallelujah. Hanap ko ng papakita ko ba? Amen. Papakita people. Chapter 4, verse Baka. 25. Wala namang alam yun. Dahil dito itakwil ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Ano ba yung kasinungalingan dito, mga kapatid? Yung mga haka, maling ugali, maling karakter, mga kapatid. At yung sinasabi rito na sa verse 25, na lumakad tayo na sabi, tayo ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Ito yung pinaiiral natin ng pagkabirihan. Yung katotohanan na binabanggit dito na sinabi rin sa Old Testament na daan sa paglakad ng buhay. Ito rin mga kapatid yung sinasabing pagkabirihan. Ano yung pagkabirihan? Hindi natin aalisin ang pagkabirihan sa buhay ng isang Kristo. Napakahalaga nun. Kasi kahit sa problema, pag pumasok tayo dito, taglay mo ang pagkabirihan. Nangyayari pa rin ang pagsusuri ng tama at mali. Inuupuan yan at sinusuri kung ano. Binakusahan ka bilang ikaw ay isang mananampalataya. Hindi ka agad-agad magagaling, hindi agad tayo magre-react, magpapakita ng mga maling character attitude. Kung tayo diriyan, handa tayong alamin kung ano yung mga charges natin. Amen? Kung ano yung charges natin, alamin lang natin ito kung tama. Sagutin mo ng tama o hindi. Kung hindi talaga totoo yan, pwede mo sabihin na hindi totoo yan. Pero kung alam mong ginawa mo, aminin mo ito ay may katotohanan. So yung sinasabi nito yung pagkabirihan, mga kapatid, pagsasalita ng katotohanan, dumuon tayo. Hallelujah. Praise God. Shall we say amen? So hawakan natin yun, mga kapatid. Ang hawakan natin yun, yung pagsasalita ng katotohanan, sabi ni Pablo. Ano ba ang sabi ni Pablo dyan? Ipiprayin natin yan, mga kapatid. Basahin natin. 25. Sabi ni Pablo sa verse 26, magalit ka, tama ba? Kung magalit man kayo, medyo mababaw dito eh. Bible. Pero sa King James Version, sa 26 ng Ephesians 4, verse 26, Wala kang Bible. be ye angry. Ayun kayo sa Disa. Be ye angry and sin not. O, paano mo i-apply ngayon yan? Hindi mali ang magalit. Hindi masama ang magalit. Ang masama, Hiramin. magkakala ka sa galit mo. Bilang tao, natural, minsan, may emosyon tayo eh. Buhay pa tayo eh. Minsan, nagkakaroon tayo ng emosyon, kanino man. Napasigaw ka, nakapagsalita ka May Bible ba sa dyan? tawag dito, Pinayran ng sa... hindi maganda. Hindi masama yun. Kaya singil dito para masanay ko lang. Ang masama, sinabi ng Biblia na lubugan ka ng araw. Ano bang araw yan? Literal bang araw yan? Hindi. Hindi yan literal na araw. Yan ay araw ng katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kung meron kang alam na mabuting salita na nasa isip mo, na sumisinag sa'yo para makita mo ang liwanag at makita mo ang dilim, ay huwag kang talunin ang dilim. Kailangan nananatili ang sikat ng araw ng katwiran ng Diyos at ni Kristo sa isip natin. Ngayon, pagpapatawad, isa yan. Pag-unawa, marami pang iba. Araw ng katwiran yan. Huwag itong lumugang ka ng araw. Paano ba lubugan ng isang tao ng araw?
Pag nagalit na, Kristiyano, nagalit. Ang nangyari, kinuha yung taga. Ano? Ama, sino mag-agang sa inyo? Wala na. Pag gano'n na nangyari sa isang Kristiyano, nilubugan ng araw yun. Yung ginagawa niya, wala na sa katinuan ng pag-iisip nun. At gano'n din sa atin, pag hindi rin tayo makikipag-usap ng maayos at gagawa tayo ng hindi maganda, pwede kalimutan ang araw ng katwiran. At yung mga kilos natin, pananalita natin, hindi na tayo nagwawala, pero yung ginagawa natin, dinulubugan tayo ng araw. Araw ng katwiran. Brother Francis, di ba nasa Malakay yun? Malakay, chapter. Nasa Malakay yun eh. Chapter 3 ata yun. Kung something nandun yun, mga kapatid. Son of righteousness. Next. Ano yun? Ha? Nandun po yun. Praise God. The Son of Righteousness. Yung mga anak ng Diyos, kailangan, hindi po tayo aabot sa ganun. Nagkakaroon tayo ng enkwentro sa labas, sa loob, sa labas. Kailangan mga kapatid, wag natin hayaan, ang galit natin ay lubugan tayo ng araw. Okay, tuloy tayo. Sabi dyan sa chapter 4 ng Ephesians, verse 27, neither give place to the devil. Huwag natin siyang bibigyan ni kakiting. Hallelujah. Nakuha. Sabi sa verse 26. Walang sa mga anak ng Diyos, hindi pwedeng bigyan si Satanas ni kaprasong pagkakataon para sa atin. Kasi, pag pinagbigyan natin si Satanas, mga kapatid, makagagawa siya ng malawak na nasiraan. Pwede siyang pumatay, pumuksa. Pwede niyang paghiwalay ng isang magandang samahan. Pwede niyang sirain magandang pagkakaintindihan ng isang grupo o iglesia ng Panginoon pagka pumasok ang diablo. So verse 28, let him that stole steal. Hallelujah. Wala namang magnanakaw dito eh. Amen. So, ibrahim natin. Wala namang anak ng Diyos na magnanakaw dito. Verse 29, ito. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. So, yan ang sabi ni Pablo sa verse 29. Let no corrupt communication. Hallelujah. Kailangan sa pagsasalita natin, mga kapatid, basa natin yung pagkapasa ng mga salita. Itinulong sa'yo, gano'n-gano'n. Tapos, sinasabi rin natin sa kabila. Hallelujah. Pag tayo'y tunay na mature, ang sa level tayo nito, taglay mo yung ability to forgiving, to forgive. Ikaw lang pinagdalhan ng salitang ito, mga kapatid. Ano ang gagawin mo? Pag tumating sa'yo ang salitang ito, at alam mo, madidiscern mo, ano ang dapat mong gawin? Ikaw ang humuli. Amen. Hulihin mo agad yung salitang yon at huwag mo nang pakakawalan. Sapagkat sinabi ng Bible, ang mga tunay na mananampalataya ay peacemaker. Hindi siya pinagmumulan ng gulo. Siya ang pinagmumulan ng ano? Kapayapaan. Kaya pag dumating sa inyo, anumang salita, mga kapatid, ulihin nyo agad. Huwag nyo nang iparating pa sa iba. Praise God. So, amen. Hallelujah. Itong pinag-aaralan natin, mga kapatid, napakasimple lang ito. Pero mahalaga to. Sa mga mananampalataya ng Panginoon, sa mga may relasyon sa Panginoon. Ang mga kapatid, binabati ko po ang ating kapatid, si Dad Raul at mga kasamahan nila. Pasensya na, hindi kita napansin dahil tumatakbo yung isip ko sa mensahe. So welcome po kayo, Dad Raul. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Gusto niyo pa ba ako magsalita sa inyo, mga kapatid?
Sino gusto kong salita para sa inyo? Hallelujah! Alam ko, medyo scratches ito sa ating isipan lahat. Pero ito, mahalaga kasi mga kapatid. Ito ay pag-build natin ng mabuting relasyon ng bawat isa. Hallelujah! Kasi pag hindi tayo mangungusap ng ganito mga kapatid, baka magpapalaot tayo isang araw, baka matira na lang dito si Brother Francis. Si Brother Francis, hindi mo kayang tisurin to eh. Hindi mo kayang galitin to eh. Yung galit na tao, pag kinausap ni Brother Francis, nagiging anghel eh. Hindi nyo kayang galitin si Brother Francis mga kapatid. Kahit na, I'm not exalting Brother Francis, ano? Ever since, kilala ko na siya, Binondo pa kami. Wala pa akong asawa. Hanggang ngayon, kilala ko siya. Kaya, kung magpapatuloy yung Espiritong yan ay iikot sa atin dito, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, baka matira dito si Brother Francis. Bakit si Brother dito? Sasama ako kay Brother Francis. Kung di man ako sasama kay Brother Francis, baka kasama niyo na rin ako. Pero hindi ako papayag, mga kapatid. Hallelujah! Nasayangin ko yung paglilingkod ko sa Panginoon ng dahilan dyan. Amen! Hallelujah! Kung tayo'y mga mananampalataya ng Panginoon, bukas tayo sa mga pangako ng Diyos, hindi mo titignan ang mga bagay na yan. Hindi ka magtipisod. Hallelujah! Sapagkat nakatingin ka sa nakalaang ibibigay ng Diyos sa iyo. Itong mga bagay na nangyari sa atin ngayon ay pinahintulot ng Diyos, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Pinahintulot ng Diyos yan. Para ano? Para makita natin yung Espiritu. Makita natin ang tunay na kalagayan ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Kung saan ka nakatayo sa Panginoon, kung taglay mo na ba sa aspeto ng spiritual maturity, ang kakayanan ng magpatawad, simple lang na sa pag-ability pa lang tayo ng forgiving. Ang dami pa nito, pwede natin pag-usapan. Nasa aspeto pa lang tayo ng ability to forgive. Pero, hallelujah, praise God, alam ko, nangungusap ang Diyos sa atin. Nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Dadagdag ko mga kapatid ng kaunti. Yung word, singit ko lang, no? Tama ba yan? Accusation? Tama ba yan? Dalawang klase po yan. Isang destructive at saka constructive. Yung accusation destructive, talagang inaakusahan ka sa maling ginawa mo. Pero, paratang para sirain ang iyong reputasyon. Sa reputasyon mo, karakter. Sisirain yan. Yan yung destructive. Destructive criticism. Ang destructive criticism, destructive accusation, mga kapatid, wala yung bit-bit na progressive. Revelation. At ito, mga kapatid, itong destructive na ito ang tinutungtungan ni Satanas. Ang diablo ng mga masasamang spirito para iwasan ang iyong mabuting reputasyon, ang iyong mabuting ginagawa para sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng destructive. Pero yung accusation, mga kapatid, na constructive, hindi mali. Kasi itong constructive, taglay niya, mga kapatid, yung progressive revelation. Ibig sabihin ng progressive revelation, may ginagawa itong constructive. Hallelujah! May inilalapak kang yung mabuti. At ang constructive, dala niya yung pagpapatawad.
Nag-aakusa siya pero hindi niya inaakusahan ng kamalian para sirain ang karakter, kundi para tulungan niya yung tao na makarating sa progressive revelation. Hallelujah. Okay. Sa akin siya. 10 minutes. Praise God. So, say amen? Kaya tayo mga kapatid, pupunta tayo doon sa construction, accusation or tinatawag na constructive criticism. Constructive tayo. Dala natin yung progressive. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng kapag ang kapatid natin may kamalian. Pero dahil progressive siya, kailangan mo siyang maunawahan. Isa-isang kapatid, hallelujah, kahit na siya'y nasa tama at walang nagawang mali, pero tatargetin mo yung kapatid, pero wala ka sa progressive revelation. Ikaw ang mga mali sa harapan ng Diyos. Wala tayong bias na pinapanigan dito. Hallelujah! Importante sa harapan ng Diyos ang progressive na paglakad. Lahat tayo may kahinaan. Amen? Lahat, pati si Brother Francis may kahinaan. Pero titingin ka ba doon sa kahinaan? Siyempre hindi. Titingin ka doon sa bagay na ginagawa ng Diyos para sa Kanya. Na may kinalaman sa buhay natin ng bawat isa. Hindi ka titingin doon sa kamalian. Sa kahinaan ng kapatid. Hallelujah. Sabi ni Jesus Christ, blessed is the man who offended me. Blessed. Who is not offended of me. Who is not offended of me. Sabi ni Kristo yun. Si Kristo walang kasalanan pero pinatituran ng mga tao. Hallelujah. Pero sabi ni Christ, mapalad ng hindi natintigil na kayo. Anong ibig sabihin ng talaga? Hallelujah. Mature na kalagayan yun. Kailangan po natin mga kapatid lumakad. Ang paglakad natin ay hindi po sa destructive. Doon tayo sa constructive criticism. Hallelujah. Praise God. Napakahalaga po mga kapatid. Amen. So ilang minuto na lang ako mga kapatid. Tayo pong lahat ng mga napalataya ng Panginoon na lumalakad kay Kristo. Inuutos ng Biblia mga kapatid. Nabigbitin natin ang pagpapatawad. I tell you brothers and sisters, paglabas nyo ngayon, may makaka-encounter sa inyo niyan. Hindi lang yan, pati dito sa loob. Every time, every hour, umikiran ang pag-ilos sa kanan. Pero ang mahalaga, kahit tayo ay mananampalataya, tumatakad sa Panginoon, so spiritual maturity. Hallelujah. Bigpitin po natin yung ability to forgive. Nasama niya ng pag-ibig. Siguro ilang talata lang ang babasahin doon. Hallelujah. Maraming verse ang patungkol sa pag-ibig. Love. Isa na lang po ito. Love. Divine po yan. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 13. Sabi niya rito, ang pag-ibig, sabi niya, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong batingaw na umaligaw-ngaw o kopya na tumataligtig. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. 4. Ang pag-ibig ay magtiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili. O yun ang sabi po ng Biblia. Sa isang taong puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah.
ang pag-ibig ay matyaga. Taglay po niya ang matyagang pagpapatawad, pag-iintindi, pag-unawa, at magandang loob. Hindi na naghihiling, nagmamapuri. O bawal po yung pagmamapuri, yung pagtaas ating sarili, bawal yan sa Biblia. Hindi po yun tama. Mas maganda ang tao ang magtaas sa bagay na nakikita niyang ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo ang magtataas. Hallelujah. Pero hindi naman maling banggitin ang bagay na ginagawa natin sa Diyos. Ang iiwasan lang, yung pagtataas. Patuloy tayo. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi mga sarili. Hindi magagalitin. O mapagtalim sa kapwa. Hindi nito kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtiyaga hanggang wakas. 8. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. 9. Hindi palubos ang aking kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. 11. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, nangangatnilang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang mga nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya, ang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman ito. Tulad ng pagkilala sa akin ng Diyos. 13. Ang tatlong ito ay nananatili. Ano yun? Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sabihin natin, pag-ibig! Mahina! Lakas! Pag-ibig! Sabi, ang pananampalataya. Hallelujah! Sabi ni Pablo, sa tatlong bagay na yan, pag-asa, ang pag-ibig, sa tatlong bagay na ito, binanggit ni Pablo, ang pinakadakila sa lahat. Hallelujah! Kaya ang pag-ibig. Praise God. Pwede kang punong-puno ng kamahayagan. Pwedeng marami kang magawa sa Panginoon. Kahit na ang iyong pananampalataya ay kaya magpalipat ng bundok sa ibang bundok. Kaya mong gawin yan. Hallelujah. Pero without love, wala yung pag-ibig ng Diyos, walang kabuluhan ang bagay niya. Hallelujah. Brothers and sisters, mga kapatid, we are one body. Tayo'y isa lamang sa katawan. Ang Church ng Manalete ay isa sa bahagi ng katawan ni Kristo. At sinabi doon sa Ephesians 4 verse 32, hallelujah, sabi ni Paul, be ye kind one to another, tender-hearted. Sabi niya, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So tayo po ay isa sa mga bahagi ng katawan ni Kristo na kinakausap ni Apostol Pablo na taglayin natin ang pagpapatawad sa sino man nagkasala sa atin. Kaya sabi ko nga kanina mga kapatid, hallelujah sa mga unahan ng aking pagsasalita, pagsishare sa inyo, kapag may nagkasala sa inyo, alam niyong nagkasala siya sa inyo, at ayaw ninyo siyang patawarin, talagang iniisip niyo na hindi ka nagkasala. Hallelujah. Sabi ni Kristo, sapato sa inyo ang walang kasalanan. Doon sa babaeng makasalanan. Ngayon, pagpapato ka sa kapatid mo, tignan mo muna ang sarili mo. Kung ikaw ay karapat-dapat. Sabi ni Kristo, kahit na siya na anak ng Diyos, hindi niya ginawa yun. So, brothers and sisters, ang Iglesia ng Panginoon ay nakapundasyon sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Pag yun ang nawala,
Hallelujah. Hindi tayo makakarating sa nais natin. O sa nais ng Diyos na gusto natin natin. Ito ay pinakasimple. Sabi yan, mga kapatid. Hindi to forget sa paglakad natin sa liwanag ng Panginoon. I-practice natin. Amen? So, say amen? Kaya nyo bang i-practice ang pagpapatawad? Kaya hindi. Kaya po yan. Kaya po. So tayo po ay po mga kapatid. Nihiling ko si Brother Samuel. Habang kayo po ay nakayuko, kausapin niyo ang Panginoon. Kung kayo ang ginadatnan ng salita ito, komensahan nito. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Kahit na kayo man ang ginawa ng kasalanan, ihingi ninyo ng tawad siya sa Panginoon. Habang hinahantugan ko po kayo ng isang awitin, kausapin ninyo ang Panginoon. Hallelujah. And I request sa inyong lahat, pagbagi. We are a people of the Lord. We are people of God. Hallelujah. We are the people of the Lord. We are a holy nation. Chosen generation. Go to show for His praise. We are the people of the Lord. We are a holy nation. Believers in Jesus. Lifting up our voices to the Lord. Hallelujah. Habang umawit ako mga kapatid, kausapin niyo ang Panginoon. There is one body. We have one Lord, united in the Spirit. We are going forth. With a song in our hands, we are marching on with power. We are the people of the Lord. We are holy nation, a chosen generation, called to show for His praise. We are the people of the Lord. We are holy to the Lord. Hallelujah. We are the people. We are holy nation, chosen generation, show for His praise. Hallelujah. Believers in Jesus, lifting up our voices. Yes, Lord. Body, have one Lord, united in the Spirit, going forth. With our hands, we approach your reform. Tinatapos namin sa iyong baptis, Lord. Nandito sila ngayon, Panginoon. Kinakausap namin, Lord, sapagkat isa itong katangian mo, Panginoon. Na napakahalaga. Hallelujah. Ang pagpapatawad, pagpupunawa, Panginoon, ay binabalot ng tunay na pag-ibig, Panginoon.
Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang mabuting ugnayan ng bawat isa, Panginoon, ay wasakin ng sino man lang, Panginoon. Wasakin ang kaaway, Panginoon, God. Lord, tulungan niyo po ang iyong bayan, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patindigin po, Panginoon, sa isang spiritual, matured na kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po ng encouragement ng bawat isa, Lord, sa salitang ito, Panginoon, sa mensahe ito, Lord. Nawa, Panginoon, maging kalakasan ng bawat isa, Lord, ang kanilang narinig ngayon bilang pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gustusin niyo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, upang manahan sa amin ang tunay na pag-ibig nila. Pag-uunawa, hallelujah. Meron na kami nakagalit sa labas, Lord, sa isang tao na di man namin malataya, o kaya sa kapatiran, Panginoon, o kaya sa mag-asawa, Panginoon, o anak sa ama, sa magulang, Panginoon, anak sa magulang, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, o God, na umilas sa amin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig. Lord God, help us, Lord. Help us, Father Lord. Nakikita mo ang aming kahukagan, ang aming kakulangan, Panginoon. Pero we continue to pray, Father Lord, that you will give us the inspiration of God, Holy Spirit, O God. Ma-inspire mo kami sa lahat ng bagay, Panginoon. Naway, habang kami ay tumitingin sa iyong buksong na anak, Panginoon, the more we look to Jesus Christ, the more we forgive our brothers who commit sin in our lives, Lord God. Lord, the more na tumitingin kami sa kanila, hallelujah, O God, ang itinagawat namin sa kanila ay pag-unawa at pagpapatawad, Lord. Jacques, O God. Hallelujah. Inutos ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Yun po ang pagtingin namin kay Kristo, ang pagpapatawad sa ating kapatid, Panginoon, sa aming kapwa. Hallelujah, na hindi mananampalataya o kaibang ka-iglesia o kaibang ka-relihiyon, Panginoon. Hallelujah! Panginoon, pag tumitingin kami kay Kristo, Panginoon, ay makita namin ang malaking pag-ibig, Panginoon. Binigay mo sa kanya. Looking at Jesus, the author of the finisher of our faith. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's our prayer, Father, Lord God. Bless your children, Lord. Bless your people, Lord God. Hallelujah. Amen, Lord God. Thank you, Father, Lord. Thank you, Holy Spirit. We ask this, Lord, in the mighty name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah.